Ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. For my homily, I will focus on the second reading, which is the letter of Saint Paul to Timothy. Sa ikalawang pagbasa natin ngayon, sumulat si San Pablo kay Timoteo, ang kanyang minamahal na alagad. Ito ay isa sa mga huling sulat ni Pablo or ni Paul, parang pamamaalam ng isang ama sa kanyang anak sa pananampalataya. Si Pablo ay nasa bilangguan na nito, no? At alam niyang malapit na ang katapusan ng kanyang buhay. Dadalhin siya sa Roma upang doon ay magkaroon ng proceeding sa korte at masentensahan siya ng kamatayan. Si Timoteo naman na kanyang alagad ay mas bata, pero ngayon obispo na siya ng Ephesus, ay inaatasan ni Saint Paul na ipagpatuloy ang kanyang misyon. Kaya ganitong sinabi ni Saint Paul kay Timothy, full of tenderness, manatili kang tapat sa mga aral na iyong natutunan, Timoteo. Ipagpahayag mo ang salita sa panahon o labas ng panahon, in season or out of season. Please remain true to your faith and continue with your mission. Continue proclaiming the good news to people. Ramdam natin dito ang lalim ng kanilang ugnayan bilang mentor at disipulo. Hindi lang ito teacher-student relationship. Si Pablo ay naging tatay sa pananampalataya. Si Timoteo ay naging anak, kaibigan, at kasamang naglilingkod, tagapagsalaysay ng Ebanghelyo. At mula sa ugnayang ito, nabuo ang isang importanteng aral. Ang pananampalataya ay hindi lang tinuturo, ito ay ipinapasa, isinasabuhay at ipinapakita. That's the power of mentorship. And all of us as God's disciples, we are called to be mentors, to hand on the faith, ipasa ang pananampalataya. Sa ganyang usapin, ang maalala ko kagad dyan yung aking nanay. Kasi ang nanay ko talaga, nanay namin, ang siyang nagturo ng pananampalataya. Tinuruan niya kami ng basic prayers, Our Father, Hail Mary, Glory be. At para maging mas masaya ang pagtuturo, pag tamang aming pag-recite ng mga prayers, binibigyan kami ng candy o lollipop. Pagka yung Apostles' Creed ang na-recite namin ng maayos, mas maraming candy. No? Mas maraming candy. At ang importante dito ay hindi lang yung kanyang pagtuturo, doon ko natutunan na yung higit sa mga candy, ang tumatak sa akin ay ang halimbawa niya sa pananampalataya. Doon ko natutunan sa nanay ko ang pananampalataya, hindi lang sa salita o dasal. Ito ay ang kanyang pamumuhay. Tuwing linggo, sabay-sabay kaming pupunta sa simbahan at makikita ko ang taimtim na pagdarasal ng aking nanay. So she really handed on the faith, hindi sa pamagitan ng aklat, kundi sa pamagitan ng kanyang buhay, sapagkat nakita namin kung paano niya sinabuhay ang pananampalataya. And that's the way she handed on the faith to us. I think last month, yung pong Cubao Cathedral parishioners, some of them, ay nag-tree planting po sa Sierra Madre, sa bundok ng Tanay at Antipolo. No? At napunta kami doon sa Mount Puro Nature Reserve sa Antipolo. At na-meet namin doon yung founder ng Mount Puro Nature Reserve, si Toto Malvar. I think anak ito o apo ni General Malvar, no? Galing Batangas. Si Toto ay kilalang environmentalist. Dahil sa kanyang mga proyekto, libo-libong puno ang naitanim at malaking bahagi ng Sierra Madre ay muling naging luntian o naging kagubatan. Tinulungan din niya ang mga dumagat communities, binigyan ng kabuhayan, edukasyon at bagong pag-asa. At itong mga dumagat, naging katuwang niya sa pag-aalaga ng environment. Hindi lamang yung pagkakaingin, pagbutol ng puno, kundi ngayon, kasama rin nangangalaga ng mga puno. Pero alam nyo kung saan nagsimula ang lahat ng ito, yung kanyang love for the environment, love for the trees?
Kwento ni Mr. Toto Malbar, bata pa lang siya, 9 gulang, sinasama na siya ng kanyang nanay sa kabundukan para magtanim ng puno. At sabi ng nanay niya sa kanya in the 60s and 70s, "Oy Toto, kung gusto mong matigil ang baha, magtanim ka ng puno." No? Magtanim ka ng puno. Simple lang ho, di ba? Pero tumimo yun sa kanyang puso bilang bata. At mula sa simpleng aral ng isang ina, lumago ang isang misyon na nagpanumbalik ng kagubatan at naglintas na maraming buhay. Kinikwento niya sa akin, nung dumating ako dito, Father, 19 early 80s, ang dami diyang bundok na yan, kalbo. Kalbo. Oh? Kalbo. At yun, thousands of trees, pinagtaniman na yun, yung mga dating kalbong bundok, mapuno na ngayon, gubat na. Ngayon si Brother Toto ay kalbo na. Sabi niya, nung dumating ako dito, kalbo ang bundok, marami ang buhok ko. Ngayon, maraming puno ang bundok, hindi na kalbo, pero yung buhok ko, kalbo na. Pero masaya ako dahil marami ng puno sa kapaligiran at sa kabundukan. Saan nagumpisa? Nung 9 years old siya, sinabi ng kanyang nanay, dinadala siya sa kabundukan at sabi sa kanya, "Toto, kung gusto mo matigil ang baha, magtanim ka ng puno." Yan ang kapangyarihan ng mentorship. Isang salita, isang halimbawa, isang kilos ng pag-ibig, pwedeng magbago ng isang buong buhay. Ngayon po sa parokya ay scholarship fair in our parish. At makikita nyo paglabas nyo sa patio, may mga tent po dyan para sa ating scholarship fair. And we celebrate the same spirit of mentorship through our parish scholarship program. Our stewardship ministry, 2 kusing, and our donors are mentors planting seeds of hope in the lives of poor but deserving students. Marami rin po tayo na pagtapos ng mga scholar sa pamagitan ng ating parish scholarship. Pero ito isang nakakatuwa. We are entering into a partnership with the Immaculate Conception Cathedral School. Sapagkat alam nyo po, maraming mga estudyante sa public schools pero kulang sila ng classrooms. Kaya ang ginagawa ngayon, dahil kulang ng classroom ng public schools, itong mga Catholic schools at private schools, nagkakawalaan po mga estudyante dyan kasi libre sa public schools. No? Sa Catholic schools, magbabayad ka. So may mga bakanting rooms ang mga Catholic schools. Ang ginawa ng public schools at ng Catholic schools, pinapadala yung public schools sa Catholic schools. At ang tuition binabayaran ng gobyerno. Pero nakakapag-aral sila sa Catholic schools. Nabibigyan sila ng Catholic education. Ang problema ho, itong mga galing sa public schools sa Catholic schools, minsan nagda-drop out. Bakit? Walang pera para sa transportation. Libre yung tuition. Minsan walang pera para sa pagkain na araw-araw sa school. Walang pera sa pagbili ng mga incidentals, lang libro, o mga kung ano pa. No? Kaya itong ating parokya ay papasok sa ganung partnership na ang ilang public schools sa estudyante ay tutulungan sa kanilang mga incidental fees, sa libro, sa transportation. Inaayos pa po natin kung ano yung magiging partnership ng school. Pero aalamin natin, pero yun ang gusto natin pasukin. So kaya nga, if you want to help this scholarship program by preventing public schools who are now in Catholic school to drop out, maybe you can drop by sa tent and be one of the donors to support a public school student in a Catholic school. And when we do that, we continue the spirit of mentoring, which St. Paul did to Timothy, which my mother did to me, which the mother of Toto did to him. Kaya mga kapatid, sabi ni San Pablo kay Timoteo, manatiling tapat sa mga aral na iyong natutunan. Kaitanong natin sa ating sarili, sino ang mga Pablo sa buhay natin? Yung mga taong nagturo sa ating
magmahal at manampalataya. At sino naman ang mga Timoteo na tinatawag tayong tulungan at gabayan ngayon? Dahil tayo ngayon nasa scholarship fair, ang mga Timoteong ating pwedeng tulungan ay yung mga public school students na nasa Catholic schools na pwede pang mag-drop out kahit libre ang kanilang tuition sapagkat wala silang pamasahe, walang pambili ng pagkain sa school araw-araw kaya nagda-drop out. If you want them to continue with their Catholic education paid for by the government in their tuition, then this is one way to be a Saint Paul to these Timothys. Pasalamatan natin ang Diyos sa mga naghasik ng pananampalataya sa ating puso. At sikapin din natin gawin yan sa iba, sapagkat kapag nagturo tayo ng may pag-ibig, kapag namuhay tayo ng may pananampalataya, nagtatanim tayo ng mga punong patuloy na mamumunga kahit wala na tayo. Amen?